Minsan, sa ating buhay, ang mga pagsubok ay kaparaanan ng Diyos upang tayo ay mailigtas sa bitag ng kaaway. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino man ang manampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay ng ating Sister Malu Rodriguez. Nagpapasalamat po kami ngayon pa lamang sa inyong pakikinig at pagbibigay ng full attention sa aming palabas. Sector D sincerely presents Redeem, to Lead, and to Serve. Pakamalan niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Bakit? Ano ginawa niyo sa akin? Bakit? Panginoon, kung parang aming pananampalataya sa'yo, bakit mo ako ginanito? Bakit, Panginoon? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Bakit na lang ang anak ko? Kayo ang dapat nandito, hindi ako. Kayo ang may kasalanan, ba? Kayo ang dapat magdusa, hindi ako. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Hosea 4:6. Napahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Ang dahilan kung bakit nasadla sa pagkakakulong si Sister Malu. Siya ay napasama sa maling grupo, napunta sa maling lugar, at nasa maling oras. Ang mga batas ng bansang ito ay hindi naging pabor sa kanya. Ang nakaraan. Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Sa panahon ng kagipitan, tanging ang Diyos lamang ang aabot sa atin upang tayo ay tulungan. Nakulong si Sister Malu sa pagkakasalang prostitusyon. Ang pagkilos ng Diyos sa puso ni Sister Malu. Panginoon, alam niyo po, nakikinig niyo sa akin. Kulang siya ba pala ng pagkakas ko, Panginoon? Ikaw lang ang Panginoon, ang lawas sa Panginoon sa akin dito, tulungan mo ako. Tulungan mo, Panginoon. Narinig ko ang aking mga daing. Inabas mo ako dito, Panginoon. Sabi ko masasabdan sa buhay ko. Hindi ko masalanan ang nangyari sa akin. Tulungan mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Samantala, ang nagaganap sa ating espiritual na buhay, kung paano nakipaglaban ang ating kapatid na Malu upang
din ang Diyos ang kanyang pakikibaka upang maabot ang krus sa gitna ng bundok ng tukso at kasalanan. Sinabi ni Jesus, magdaranas kayo ng kapahatian sa mundo ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob dahil pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Dahil sa kanyang pag-ibig. Sinabi ni Jesus, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalitin pang muli. Kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang sino man ang makakapagsara nito. Malaya na ako! At sumunod si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan natin ipalaganap ang magandang balita ng Diyos upang maabot ang sino mang nawawala. Kaya tayo ay itinubos upang marami ang magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, salamat. Maraya na ako, Panginoon. Ang Diyos ay hindi namimili kung sino dahil Siya ay nagmahal sa atin ng lubusan. Anuman ang ating nakaraan, anuman ang ating nagawa, ang Diyos ay patuloy na aabot sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin.
Panginoon ay tuluyan ng lalaya. Ang Diyos ay nagbubukas ng pinto na walang sino man magsasara. Tayo ay itinubos upang mamuno at maglingkod. Tinubos upang sumunod, mamuno at maglingkod sa iyo, Panginoon.